Isang magandang gabi at maligayang Pasko sa ating lahat. Ako po si Alvin. Samahan niyo po kaming panoorin ang mga kwento sa likod ng liriko. Maaari niyo na pong ilagay ang mga pangalan ng inyong mga kamag-anak. Itag niyo po sa ating comment box ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga disciples, ang inyong mga kaibigan, pati na rin ang inyong mga kapitbahay. At kung sino pa pong pwede niyong itag, ilagay niyo na po dyan. Ito po ang Pag-ibig Stories. Bago po kayo magsalo-salo at magsaya ngayong Pasko, masasaksihan natin ang mga kwento kung paano bumuo ulit ng pamilya, kung paano nagbangon ng pangarap, at mga taong nanumbalik sa pag-ibig ni Jesus. Kung paano sila nanumbalik at nagpagamit ulit kay Jesus. Sila po ang mga nakaranas ng pag-ibig ni Kristo. Samahan niyo po kami. Ito po ang Pag-ibig Stories, ang mga kwento sa likod ng liriko. Hindi alam saan patungo ang buhay na wala kay Kristo. Ako si Kiel, pangalawa sa magkapatid. 17 years ang gap namin. At ito ang aking kwento. Hindi alam kung saan patungo ang buhay nang wala kay Kristo. Na ako'y isila. Agad din namin nalaman na mayroong buhay si Mama sa bigla. At kasabay ng aking paglaki, ay paglaki din ng buhay ni Mama. Okay naman ang kabuhayan namin noon dahil may sapat naman ang trabaho ng tatay ko. Sapat yun para mabuhay kami. Pero habang tumatagal ang sakit ni Mama, na stage 4 cancer, mas nalubog na kami sa 12 years old ako noon. 12 years din nilaban ni Mama yung sakit niya na cancer. 12 years old din ako nung nawala siya. At doon na mas lalong gumulo ang buhay. At the age of 13, iba't ibang relasyon at iba't ibang bisyo ang nagawa. Alak, sigarilyo, marijuana. Meron naman din akong allowance noon, yung panahon na yun. Pero ginagamit ko lang siya palagi sa mga bisyo na nakasanayan kong gawin. Magulo, lito, at walang direksyon. Kapusukan. Dito namin nabuo ang aming munting anak. Dahil bigla na lang kaming nagulat na meron nabuo sa aming pagmamahalan. Pagmamahalan, totoo naman. Pero napaka-ano nito. At the age of 17 years old, naging batang ama ako. Gaano kahirap ang magtaguhod ng isang pamilya na kahit sa sarili mo, hindi mo alam kung paano mabubuhay. Paano mabubuhay ng mag-ina. Na walang experience sa lahat. Walang alam na trabaho. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Paano matutustusan ang pamilyang nabuo mo na hindi naman pinano? Ako si Mary. Ako girlfriend ko. Actually, takot na takot ako. Nalaman ko na minabuo sa pagmamahal. Mahal naman namin yung isa't isa talaga. Pero syempre, at the young age, hindi namin alam kung ano yung gagawin. At noon, sa punto na yun, may mga narinig ako salita na masasakit talaga. Na kesyo, hindi na ako magugulat na mabubuntis yan kasi nga, syempre yung nanay niya, parang dumadating na lang na like mother, like daughter. Pero dun sa mga narinig kong salita na yun, walang pumasok sa isip ko. Yung papalaglag ko yun. Dinadala. Kasi unang-una mahal ko.
yung partner ko, mahal ko yung bata at natal ko. At the young age, kahit alam kong mahirap, at kahit alam kong mahihirapan, alam ko na kasalanan sa Diyos na pumatay ng sanggol na wala na kaalam-alam. Maraming bagay ang hindi namin napaghandaan. Kaya hindi rin namin alam kung magpapatuloy pa ba ang pamilyang ito. Pero hindi namin naisip na ibalaglag ang aming anak. Dumating ang panahon na nalaman ng aming mga magulang ng aking kasintahan ang kanyang pagdadalang tao. Ilang taon nang lumipas, hindi ko alam kung ano ang gagawin bilang isang batang ama. Maraming trials and errors ang nangyari sa amin. Puro kabiguan, puro wrong directions. Parang wala nang patutunguhan ang pamilya nito. At sa isang pagkakataon, inimbita ako ng aking kapatid, nakakatandang kapatid, sa isang online life group o cell group kung tawagin nga nila. At dito ay usual mag-Bible study, pag-aaral ng salita ng Panginoon na pag pumapasok sa aking tenga, hindi ko masiguro. Dahil hindi naman ako sanay sa mga gawain yun. At sa loob ng 2 buwan, na para bang umaattend lang ako sa online live group na ito, sa Bible study na ito. Ma-attend ako para sa attendance. Para masabi ko lang na, kuya, naka-attend ako. Pastor, naka-attend ako. Pero hindi naman talaga ako nakinig. Hindi ako nakikinig. Walang pumapasok sa isip ko at wala rin pumapasok sa puso ko. Paulit-ulit na nangyari sa 2 buwan na ito. Pero sa loob ng 2 buwan, ay siya kong biglang naramdaman ang pag-ibig ni Kristo na bumago sa akin, na bumago ng kwento ng buhay ko. Ang pag-ibig na naghihilom ng aking mga sugat. Ang pag-ibig na binago ang mga pananaw ko sa buhay. Ang pag-ibig ni Kristo, walang katumbas. Ngayong pag-ibig niya'y naengkwentro, nagbago na ang aking kwento. Na-encounter ko rin yung sinasabi nilang online life retreat. At ang pag-ibig ni Kristo ang bumago ng kwento. Dito ko natutunan kung gaano ba kahalaga ang pag-ibig. Pag-ibig na pag naramdaman mo, na kapag pumasok sa puso't isip mo, ipaparamdam mo rin sa iyo. Okay lang, that time. Pero nakita ko na yung boyfriend ko, sumasama siya. Uma-attend siya ng church, ng services, uma-attend siya ng live groups. And then, isang araw, sumama ko. Kasi that time, feeling ko, kailangan ko na si Lord. Kasi feeling ko, kahit may pera kami, kahit may sasakyan kami, may bahay kami, feeling ko may ulang. May ulang na hindi ko parang nararamdaman yung masaya ako. Dahil may mga nararamdaman ako kung ano. And then, umattend ako ng service. First time kong umattend ng service sa Amazing ko. Nakakatawa lang. Kasi praise and worship pa lang. Actually, praise and worship na unang-una pa lang, which is joyful dapat. Pero umiiyak ako. Na hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi ko alam na sino ba yung nagtatouch sa akin. Kasi iyak talaga ako ng iyak that time. Nakikita ko ng boyfriend ko na iyak ako ng iyak, pero hinaayaan niya ako kasi same pala yung ginawa sa kanya ng Lord. And then, after nun, umattend ako ng life retreat. Doon ko naramdaman yung pag-ibig niya.
pag-ibig ni Kristo sa buhay ko. Napasabi ako na ito yung kulang sa buhay na hinahanap ko. Ito yung kulang na pupuna para maging masaya ako. And then after nun, nagpatuloy ako, unti-unting binago ng Diyos yung buhay ko. Unti-unting binago ng Diyos yung buhay ko dahil sa pag-ibig na pinaranas niya sa akin. Pinaramdam niya sa akin. Ang daming pinama ni Lord. Sa pagkakamali ko sa buhay. Ang dami ng bagay na ipinaisip sa akin dahil sa pag-ibig na ito. Ngayon, isa na akong life group leader. Disciple maker. Ngayon, isa na akong life group leader, disciple maker. Hindi ko alam kung paano ako dumating sa point na yun. Kasi nga, parang sabi ko, ayoko umattend dito. Ang dilim-dilim naman ang church niyo, sabi ko. Pero, nung naranasan ko, na kahit madilim dito sa church ng Amazing Hope, dito ko naranasan yung pag-ibig ng Lord. Dito na po na yung pagpupunog sa puso ko na until now, dinadala ko. Hindi ko naman na-imagine na one day, aakit ako ng stage, kakanta ako ng worship pa sa Panginoon. At glory to God, dahil noong December 12, 2025, finally, naging officially Mrs. Fabiola na rin ako. And praise God, at kami mag-asawa, ngayon, ginagawa namin kung ano yung kalooban ng Lord. At ginagawa namin kung ano yung gusto ni Lord na gawin namin. Patuloy kami nagpapagamit kasi naranasan namin yung pag-ibig. Naranasan namin yung pag-ibig na kahit na sinong tao, hindi makukuha sa iyo. Ito ang kwento ng kanyang pag-ibig. Isa po akong batang Kristiyano, lumaki sa Kristiyanong pamilya, sa Kristiyanong magulang, lumaki sa Sunday School, sa mga TVPS. Ako po si Melvin, at ito po ang aking kwento. Di alam kung kakayanin ang pagbagsak at mga pasanin. Mula pa lang sa pagkabata, alam ko na yung narrative ng Kristyanismo. Yung si God na bumaba sa lupa para mamatay sa mga kasalanan natin. At kung sino yung mananampalataya sa Kanya, ay maliligtas. Habang umiidad ako, kampante ako naligtas ako dahil naniwala ako dun eh. Naniwala ako kay Jesus. Alam ko yung every Bible stories. Alam ko yung story ni Noah, yung story ni Jonas, yung story ni Abraham, Isaac, Jacob. Kilala ko yung prophets, kilala ko yung disciples. Masasabi ko na alam ako pagdating sa Bible. Pero habang umiirit ako, parang napukuting ako sa ganun eh. At habang lumalaki ako, tapos nagpalipat-lipat pa kami ng tirahan. QC, napunta ng Laguna, tapos napunta ng QC ulit, tapos napunta ng Bulacan, tapos QC ulit, tapos Bulacan ulit. Nawala ng church, nawala ng family church, nawala ng presence of God sa buhay. Siyempre, pumasok yung presence ng kaaway. Saktong-sakto yun sa pagbibinata ako. Second year high school ako, nagpapaka-professional ako magkasala. Doon ako nagsimula. Pagdating ko dito sa QC, parang ibang mundo yung nakita ko eh. Ang saya, daming magagawang masaya ng bagay.
Hindi ko alam, masyado na ako nainganyo sa inaalok na itong mundo. Natuto ako magbisyo. Kala ko dati yung bisyo, alak, sigarilyo lang eh. Meron pa palang kalaswaan, meron pang barkada, meron pang sugal, marami pang mga bagay. Mamaling ako dun sa mga in-offer ng mundo na yun. Habang tumatagal, lumalalim ako, sabi nga sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin, bisyo ay nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, hirap tanggalin. Lumalim ako doon hanggang sa point na parang pang hindi mo na makikita yung parang pang wala ka nang makikita ang pagka-Kristiyano sa tao na to. Parang Kristiyano ba to? Ganyan yung buhay. Pero naging mabuti pa rin yung Diyos sa buhay ko dahil nakakilala ako ng partner mula high school. Yan yung asawa ko ngayon. Kasama ko siya, alam niya lahat. Ang pinagdaanan ko. Nagpala pa rin kami ni Lord. Niya kami ng negosyo. Bless kami ni Lord sa part na yun. Pero kasabay noon, doon na ako namuhay ng double life. Naging master manipulator, Sunday Christian, Pokrito, Linggo Banal, Hulwig, Hangal. Umabot ko sa point na nag-pioneer kami ng isang church, tapos naging musician ako doon. Pero hindi ako nag-worship, pe-perform lang ako, tumutugtog lang ako. Ayaw ko yung ginagawa ko, wala sa puso ko. Nasa isip ko, 2 oras lang to per week. Tuwing linggo lang. Tapos tatanggalin ko na yung maskara ulit. 2 oras na nga lang, tapos hate na hate pa siyang gawin doon. After service noon, automatic na yan, meron nang naghihintay sa akin sa bahay. May times na nag-aaway kami, nagtatalo kami kasi nag-serve kami nun sa church eh. Tapos siya, magka-uwi, or hindi pa nakaka-uwi, may mga kausap na mag-iinuman sila, magkakaroon ng bisita na naman sa bahay. Sa akin nung time na yun, ako-convict ako eh, kasi sabi ko, di, baka pwede naman kahit yung Sunday lang, ibigay natin ng fully kay Lord. Kasi syempre, nag-serve tayo kay Lord eh. Tapos after mag-iinuman, after mag-revision, kung ano nang mga nangyayari doon. Fast forward sa year 2025, sa akong ama, 2 anak, alcoholic, addicted sa bisyo, gabi-gabi akong nag-iinom. Tapos ang pinaka-bandage ko talaga yung sigarilyo. I was smoking 1.5 pack a day on a regular. Tapos pag nag-inom pa, nagiging 2, taas. Hanggang nagkaroon akong bisyo sa marijuana. Kala ko dati, unti-unti lang, patikim-tikim lang yan. Pero na-realize ko, habang tumatanda ako, hindi ako nawawalan. Hindi ako nawawalan, tapos yung mga stash ko pa, talagang mga shock talaga, mga coach na tapos tawagin. Tapos, halos weekly kami magkakasama ng mga barkada. Gawin namin yan. Papakalam mo. May one time na may tinatawag ng Nirvana. Ito yung parang pinakasuktulan ng kamans mo sa week. Tapos sobrang suktulan ng kamans ko na yun. Yung pakiramdam kasi nun parang mamamatay ka na eh. Pag natulog ka, pag umigit ka, parang mamamatay ka na. Yan yung feeling niya talaga. Sobrang sensitive na lang yung pakiramdam mo.
Tapos, dumating pa yung time na nagkaroon pa ako ng isang vision na talagang nagsisisihan kung pinasa ko. Ito yung sugal. Puto akong nagsugal. Sugal pa rin pala siya, and dumating yung point na nakalkal ko yung ano niya, yung transaction history niya doon, na nakita ko yung mga taya niya is yung transaction ng account niya is umabot na ng 2 million. Grabe, di ba? Di ko na alam kung ano yung panalo at talo doon kasi magkaano na yun na nagkakasama yun sa transaction. Kaya nung time na yun talaga, so, hindi ko na alam. Kasi sabi ko nga, ilang time na yun, gusto ko na ano ba, ipag-iwalay na ba ako? Gumawa na ako ng ano gumawa na ako ng ano nun ng album sa cellphone ko na nandun na lahat ng proof ng pagsusugal niya kasi sabi ko nung nakita ko na grounds pala yun na pwede mong hiwalayin yung asawa mo kapag lulong na siya sa sugal. Kasi grabe na dumadating sa point na naglo-loan na siya. Tapos dumadating sa point na nagtatransfer na siya papunta sa account niya ng pera. Isipin nyo, nagbisyo ako sa sugal, alcoholic ako, nag-insomnia pa ako, tapos may pa ako mga side na bisyo. Yung ibang tao, problema lang nila, yung pambili ng pakainin, yung pamilya. Sa akin, hindi yung problema yun. Pero parang nasisira ako sa loob. Paano nangyari yun na kaya mong na-acquire yung mga bagay, pero parang may malaking butas din. Hindi siya mapuno-puno ng kahit anong bagay, kahit anong material, kahit anong masaya. Hindi siya mapuno-puno eh. Punta kami dito sa Amazing Hope Special Love Campus kasi yung mga anak ko is sinasama ng lolo at lola nila sa Sunday school. Ayun, tapos nagkakwento sa akin yung anak ko, si Miko, si Duday, na masaya daw sila doon sa church na yun. Kasi, marami daw tinuturo sa kanila, tapos sumasayaw daw sila minsan, kumakanta. Mother's Day nung napilit ako ng anak ko napilit kami nung anak namin, si Miko, na umattend. Tinanggihan nga namin din, sabi namin, ano na lang, sa hapon na lang, mag-church tayo sa ibang church. Ayun. Pero, nagtampo yung anak ko noon, umiyak siya. Kaya, sabi ko sa asawa ko, tara na, gumising ka na dyan, magkaskasa tayo. Nakaka tayo sa bata, pupunta tayo samahan natin siya kahit ngayon lang. Kasi Mother's Day naman. Tapos ayun, nung attend kami sa church, okay naman, pagpasok, ang ganda ng pag-welcome ng mga tao, tapos feel ko personally, parang feel at home, parang welcome kami ng maayos. And, syempre, yung word din, parang, tumama din sa akin. And, natuwa naman ako nung after ng service is, sumayaw yung mga bata, nag-perform sila kasi nga Mother's Day, tapos, may letter na binigay yung mga anak ko sa akin. Tapos sabi ng anak ko, ano ba yun? Kaya, diba, kung di ka sumama, di wala akong nasabihan ng I love you, mommy, sa stage. Tapos, trap kami doon sa sinabi namin na si mama. Ito na yung pumasok kami dito sa Amazing Hope Special Love. Pasok namin dito. May sharing para pagtapos. Tapos, kinausap ako ni Pastor. Aware ako, ginagawa ko, iniisip ko, ang dami mong sinasabi. Tama na, dami mong ulit na ako sinasabi. Dami na mong kwento. Doon na nag-spark sa akin yung curiosity ulit. Parang tinatawag na pagtaon nila. Dahil doon, naisipan ko na magsulat ng mga rap song about Christian dilemma, which is pinagumutan ko yung sarili ko mismo.
Tapos one time nagsusulat ako about one save, always save. Matatapos ko na siya, nasa third verse na ako. Tapos sabi ko, hindi pwede to. Nagsusulat ako nito na hindi man ako nagpuklat ng scriptures. Tapos nagpuklat ako. Kinausap ako ng word. Sabi sa Hebrews 10, verse 26, if we deliberately continue on sinning after we have the knowledge of the truth, there's no sacrifice left. Nabasa ko yung word na yun. Parang buhay sa akin yung halita, parang kinakausap talaga ako, nanginginig ako. Umiyak na ako, tapos nag-pray ako, Lord, sorry. Kasi alam ko lahat, may head knowledge ako, pero yung buhay ko hindi ganon, hindi ako namumuhay ng ganon. Hipokrito ako. Nagmamaskara ako, nagmamaskot ako every Sunday. Imbis na maging example ako sa mga kaibigan ko, imbis na hilid ko sila papunta kay Christ, ginagawa ko, naakbayan ko pa sila papunta sa gobyerno. Ako pa mismo yung nagiging promotor. Ako pa mismo yung nagiging instrumento para magkasala sila. Surely na, pagbasa ko ng word na yung isang buklat lang, yan ang pabalik. Nabasa ko yung Jeremiah 33 verse 3. Tapos, parang na-comfort ako sa akin. Call unto me, and I will tell. Call unto me, and I will tell you things you didn't know about. Para bang sinasabi sa akin ni Lord, marami ka nang alam, kilala mo na ako, alam mo na yung Bible, wala ako pang alam. Pero sinasabi niya, tumawag ka sa akin, sasagutin ka. Sasabihin ko sa inyo ng bagay na hindi ko pa. Dahil doon sa dalawang verse lang na yun, nabago yung puso ko. Actually, in-impress din siguro sa akin ni Lord yung sinabi ni Pastor Edwin noon about fasting. Sabi niya, sa fasting daw nangyayari yung mga breakthrough. Kung meron kang mga malupit na pinipray, yun sumasagot si Lord, which is sinubukan ko, first time sa buhay ko nag-fasting. 3-day fast ako, hindi ko pa alam kung paano gawin yun. Pero ang ginawa ko, hindi talaga ako kumain sa loob ng 3 araw, tubig lang. At sobrang sakit sa katawan, maramdaman ko dahil sinupay ko dun yung bisyo, which is nung time na yun, hindi pa talaga ako ready na bitawan yun. Nag-post lang ako kasi sabi ko, mag-spend lang ako ng oras naman sa creator ko. 3 araw lang. Hindi ko naman alam. Sa loob ng pag-fasting ngayon, tinrangkaso ako lahat-lahat. Spiritual battle talaga. Kasi natutulad ako ating gabi na tapos parang kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Pero nag-pray lang ako nung nag-pray. Lord, ito yung magiging lakas ko. Sa ganitong panahon na nangihina ako, Lord, hindi mo ako ng kalakasan. Doon ako mag-pray ko. Sunday, dumating yung Sunday, after ko mag-fasting, doon ko sinuko lahat kay Lord. Doon ako sumuko, sabi ko, Lord, hindi ko makaya. Sa'yo ito lahat. Bibigay ko sa'yo ito lahat. Kung buhay ko din, sa'yo naman to eh. Kaya yung lumikha nito, kaya alam mo kung paano kayo dyan, sige sa'yo. Binigay ko sa kanya yung buhay ko. Unti-unti, inayos yung Lord yung sira sa buhay ko. Inayos yung relasyon namin ng nanay ko. Which is lagi kami nag-aaway. Yung relasyon namin ng tatay ko, lagi rin kami nag-aaway. Yung mga kapatid ko, bumalik nila sa church. At nakapag-share ako sa mga kaibigan ko. Nag-life retreat ako. Ayun, yun yung nagkaroon ako ng
personal encounter talaga kay Lord. Um, mas appreciate ko yung sacrifice niya para lang masave ako, masave tayo. Nagkaroon na din kami ng life group sa negosyo namin, sa business namin, sa kumpanya namin is every week. Nagkakaroon na kami ng life group and share natin namin si Lord, si Jesus sa business namin. Which is yun naman talaga, nung pinag-pray ko yung negosyong yun and yung binigay ni Lord, yun naman talaga yung unang pinag-pray ko sa kanya na, Lord, pag nagka-negosyo ako, ganito, gusto ko magkaroon ng Bible study, ganon. Pero ngayon, ayun, nangyari na yun kasi kami nga, na-redirect na ulit kami ni Lord, nakabalik na kami sa Kanya. Kaya ngayon, tinutuloy namin na yung mga tao sa paligid namin, yung tao sa business namin is mas makakilala kay Lord. Kaya pumasok ako sa life with faith nang wala akong ini-expect. Kaya ako mag-expect ng kahit ano. Pero doon na-encounter ko si God, na-encounter ko si Lord. Hindi ko alam kung ano yung mga na-experience ko ng time na yun. Hindi ko alam kung ba't ko ginawa yun. Siguro dahil na-overwhelm ako sa message ng cross. Yun. Realize ko kung gaano ako mahal ni Lord. Sa dami-dami ng mga ginawa ko. Dinami-dami ng pinasok ko. Minahal niya pa rin ako. Pinahawag niya pa rin ako. Ngayon, I'm living my life as if it's my last day. At kung last day na ito ng buhay ko, lagi kong sasabihin para kay Lord. Para kay Jesus itong buhay ko na ito. Hindi lang Sunday Christian, everyday Christian, everyday follower, everyday slave ni Jesus Christ. Now I'm finally free, back again in God's love. Harap sabihin, ngayon sa piling mo yung nakabalik. Ako yung pinahal mo. Sa piling mo'y nakabalik, ako ay minahal mo pa rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Napanood po natin ang iba't ibang kwento, mga kwento sa likod ng liriko. Ang kantang pong ito ay nabuo, hindi ng basta-basta letra lang. Ito po ay mga testimony ng mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Mga kwentong pagbabago ng buhay, pagbuo ng pamilya at pagbalik sa pag-ibig ni Kristo. Tonight, we just want to share with you the real meaning of Christmas. Maybe some of us today ay nakareceive na po ng 13-month pay, bagong sapatos, bagong iPhone, bagong damit. But next year po, yung bagong iPhone mo, naus na. Next year po, yung 13-month mo, ubos na. Next year po, yung bagong mong damit at sapatos, wala na. But 2,000 years ago, may isang regalong ibinigay sa iyo na kahit kailan hindi malalaos, hindi maluluma at hindi mawawala. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang regalong hindi nakabalot sa mamahaling gift wrapper, pero nakabalot sa sabsaban. But I want you to know, first night pa lang ni Jesus Christ sa mundong ito, sacrifice niya. Anak siya ng Diyos, anak siya ng hari, tapos ipapanganak sa loob ng sabsaban, sa kulungan ng mga hayop. Maybe amoy hayop, pero nagpapakita nito that He is willing to sacrifice para nang patunayan na mahal ka niya, mahal niya ako. Para ipakita na mahalaga ka, mahalaga ako. Kaya huwag mo sasabihin wala kang halaga. Because 2,000 years ago, may Diyos na nagpahalaga sa iyo. Kaya huwag mong sabihin walang nagmamahal sa iyo. Gusto kong malaman mo, mahal na mahal ka ni Jesus. At itong regalong ito na kapag naranasan mo ay magbabago ang buhay mo. Katulad naman ng narinig niyong kwento kanina, na bago ang mga buhay nila, simula nung naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Gusto mo bang tanggapin ang regalong ito? Isang regalong
galing mismo sa Diyos. Isang regalong ibinibigay sa iyo ng libre. Nais mo bang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos? Next year po, magpapalit na tayo ng kalendaryo. Pero baka hindi pa magbago ang buhay mo. Next year po, magpapalit na tayo ng taon. Pero baka hindi nagbago ang puso. Gusto mo bang ma-receive yung pag-ibig ng Diyos na kaya magbago ng buhay mo? Magbago ng kwento ng buhay mo? Napansin ko lang po, sa New Testament, every time na pumapasok si Jesus Christ sa kwento, nagbabago buhay nila. Every time na sumisingit na si Jesus Christ sa kwento, nagbabago ang buhay nila. And I want you to know, kapag si Jesus pumasok sa kwento ng buhay mo, mababago na ang kwento ng buhay mo dahil sa pag-ibig ng Diyos. If you're willing na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, kung gusto mong tanggapin ang pinakamagandang regalo sa gabing ito, iniimbitahan kita na lahat tayo ay pipikit. At sa oras na ito, itatanggapin natin ang pinakamagandang regalo na pwede mong makuha. If you're willing na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, sabayan mo ako at gayahin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo lahat ng kasalanan ko. Tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tonight, kung nireceive mo si Jesus, natanggap mo ang pinakamagandang regalo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ikaw at ako ang patunay ng dakila niyang pag-ibig. Ikaw at ako ang patunay na dakila niya. Pag-ibig. Amen! Praise God! Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, natanggap mo na ang pinakamagandang regalo sa buhay mo. Kaya ngayon, papanoorin natin ang pag-ibig behind the scenes. Please watch this video. Ganun? Nawawala. Sa passion. Go, punta sa camera. Kaway, oh. Next. Very good, next. Nice, next. Lahat kayo, sabay-sabay. Sama-sama, lapit. Hello, hi, very good. Go. Closer. Get ready, 1, 2, 3. Mahal mo asawa. Kung ang punta sa mga bahay, Ayan, very good. Magkakaroon ba kayo ng galaw? Lapit. Balikan nyo. Sige, makulit.
Ikaw